Magandang hapon sa inyong lahat. Muli po, ito ang iyong kaibigan, si Dr. Chris Dayogo, na bumabati sa inyo ng magandang hapon. Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Truth. At previously, pinagdiskasan po natin yung isang tanong at suggestion na ipaliwanag po natin kung ano ang ibig sabihin ng kaligtasan. O kaya sagutin natin yung isang sumulat sa article na ang nagsasabi daw ng safe is always safe is a demonic doctrine. O kaya ang nagsasabi daw ng kaligtasan ay biyaya ng Diyos at ang kaligtasan hindi mawawala, ito daw ay demonic doctrine. Okay, ang dahilan po kung bakit ganito ang paniniwala ng iba, unang-una, hindi kasi nila naunawaan yung Ephesians 2:8 and 9. Hindi nila makuha ang ibig sabihin kung ano ang biyaya at regalo. Siguro hindi pa nila nasubukan ang tumanggap ng regalo. Baka naman nagbigay ng regalo sa kanila, binawi, ganun siguro. Bakit? Pag magbibigay ka ba ng regalo, babawiin mo? Pag nagbigay ng Diyos ng regalo, hindi na yan babawiin. Kasi ang Diyos, matalino yan. Kilala niya yung mga tao na totoong sumampalataya. Kasi ang pinag-usapan natin, kung ang tao ay fake ang kanyang pananampalataya, talagang hindi ligtas yan. Kung ang tao ay hindi sincere, hindi ligtas yan. Hindi naman ililigtas ng Panginoon yung ganun eh. Pag nakita ng Diyos yung puso mo na ikaw ay totoo at totoo yung pananampalataya mo, ililigtas ka. Yung kaligtasan, ibibigay sa inyo ng regalo, hindi na niya babawiin ito. Kasi regalo nga. Meron bang regalo na binabawi? Kung binawi ng Diyos ito, sinisira niya ang kahulugan kung anong ibig sabihin ng regalo. Alam niyo ang Diyos, hindi yan sisira sa kanyang salita, hindi yan sisira sa kanyang pangako, hindi yan sisira sa isang aral, kahulugan, o kaya sa tamang bagay. Pag sinabi na regalo, hindi na yan babawiin. Bakit? Pag magregalo ka, babawiin mo ba? O kaya siguro yung nagtuturo ng ganito, hindi pa sila nakatanggap ng regalo. Kung nakatanggap man sila, binawi siguro. Kaya yan ang dahilan na hindi nila matanggap, hindi nila maunawaan mabuti ang ibig sabihin ng Ephesians 2:8 and 9. Meron silang ginagamit ng versikulo, kagaya ng James 2:26, na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Totoo naman. Wala namang discussion dyan. Pag tingnan natin yung dalawang apostol, si James at Paul, hindi naman nag-aaway ang mga yan eh. Sinasabi lang ni Paul, ang totoo, na ang nature ng kaligtasan, na ang kaligtasan, ito ay biyaya. Si James naman, pinapatunayan niya yung uri ng pananampalataya na nagbibigay ng libre na kaligtasan. Pero hindi sinasabi ni James. Hindi ibig sabihin ng sinasabi ni James na ikaw ay sumampalataya, dagdagan mo ng kabutihan. Kasi kung hindi mo dinagdagan, patay ang pananampalatayo, babawiin ng Diyos yung kaligtasan mo. Wala naman eh. Hindi naman ganun ang sinabi ni James. Ang pinapaliwanag lang ni James dito, ang totoong mananampalataya. Kung ikaw ay ligtas na, kung ikaw ay totoong tumanggap na, pagkatapos yan, babaguhin ka ng Diyos. Gagawa ka ng kabutihan ngayon. Pag hindi ka binago at hindi ka gumawa ng kabutihan, iba ka nga hindi ka ligtas from the beginning. Kasi hindi kasi pwede yung ligtas ang isang tao, pagkatapos pag nagkasala, babawiin ng Diyos. Wala yon, walang ganong turo. Saan mo nakita sa Biblia na babawiin ng Diyos ang kaligtasan? Marami lang sinasabi din ng Biblia na babawiin ang mga gantimpala na ibibigay ng Diyos sa iyo. Pero pagkaligtasan ng usapan, sa pananampalataya yan. Okay, bago natin ipagpatuloy, ano ba kasang ibig sabihin ng kaligtasan? Ano bang ibig sabihin ng salvation kasi? Noon,
Sabi ng mentor ko when I talk, Doctor of Philosophy and Divinity, sabi, can you explain what salvation in 5 minutes? So, tignan, ang totoong kahulugan ng kaligtasan. Halimbawa, sabi ko noon, yung iba naniniwala na wala pang kaligtasan ngayon. Dahil daw ang kaligtasan, ibig sabihin daw, hindi ka na mamamatay, hindi ka na magkakasala. Yung iba sinasabi naman na ang kaligtasan, malaman mo lang kung ikaw ay mamatay na. Yung iba sinasabi na ang kaligtasan daw ay sa pamamagitan ng good works, pero ito ay totally demonic o kaya kontra sa Biblia. At yung totoong turo naman, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Ngayon, ano ba ang kaligtasan? Tingnan nga natin sa Romans chapter 5 in verse 1. Romans chapter 5 in verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Okay. So, ang ibig sabihin, take note the word justified by faith. Ano bang ibig sabihin ng justified? Ang ibig sabihin ng justified, sa Tagalog, pinawalang sala. Tingnan nyo yung Bible sa Tagalog, pinawalang sala. Yan ang ibig sabihin ng justified. Halimbawa, nagdadrive ako, nakabunggo ako ng bata, namatay. Ang gagawin ng mga magulang ng bata, ididibanda ako. I am now guilty before the law. Dahil po ang church binayaran yung namatay. Yung tawag natin dito amicable settlement. Meron tayong amicable settlement. Ang sabi ng church, babayaran na lang nila yung bata na namatay. Pumayag yung magulang. Kapag pumayag yung magulang, pipill up sila ng affidavit that they are not going to pursue a case against me. In other words, hindi na sila magdidemanda laban sa akin. Pipill up sila doon. Pag nakapill up na sila, na di-withdraw their charges to me, at pinatawad na nila ako, yung affidavit of desistance, i-declare ng korte ngayon, I am justified before the law. I am no longer guilty. Yun ang ibig sabihin ng ligtas. Ngayon ko kung maunawaan ninong mabuti. Ang ibig sabihin ng ligtas, justified, pinawalang sala. Kagaya yan, makasalanan tayo. Kagaya ito, makasalanan tayo. Ngayon, dahil sa kasalanan natin, si Kristo ang namatay sa krus at siya ang nagbayad. Pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ligtas ka na. Dahil yung kasalanan ko sa korte ay nabayaran na, hindi na ako itidemanda, hindi na ako hahatulan, hindi na ako ikukulong dahil bayad na nga. Yan ang ibig sabihin ng ligtas. Yung iba kasi hindi nila maunawaan ito. Ang ligtas, ibig sabihin, kapatawaran, pagpapawalang sala. Ibig sabihin, nawala na yung guilt. Pangalawa, Romans chapter 8 in verse 1. Paki-plus nga ninyo. Romans chapter 8 in verse 1. There is, logic ulit ito, may katotohanan. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Okay, ipaliwanag natin mabuti. There is therefore now no condemnation. Sabi ko kanina, yung iba sinasabi nila, malalaman mo na lang na ikaw ay ligtas kung mamamatay ka. Pero ang sabi dito, pero yung paniniwalang ganun, malalaman mo lang yung kaligtasan mo kung mamatay ka, pero taliwas sa sinasabi ng Biblia.
Ang kaligtasan, malalaman mo na ngayon. Kasi very clear, sabi, there is therefore now no condemnation. Very, very clear yan. Ulitin ko, sa Tagalog, wala na ngayong kaparusahan sa mga nakay Kristo. There is therefore now no. Hindi naman sinabi na there will be no. Ang sinabi, there is now no. Very clear. Mas paliwanag pa sa liwanag ng araw. Very, very clear. Kung marunong lang, may katalinuhan lang tayo na umintindi. Kung hindi tayo binigyan ng Panginoon ng katalinuhan umintindi at palagi nating sinusundan ang dictate ng demonyo, wala, kawawa ka. Very clear naman eh. There is therefore now no condemnation. Ang ibig sabihin, ikaw ay guilty. Pero nung tumanggap ka sa Panginoon, binayaran ni Kristo yung iyong kasalanan, ngayon na nabuhay ka pa, dinideclare ng Panginoon na hindi ka na paparusahan, hindi ka na ikukondem, ngayon na. Hindi naman sinabi na there will be no. So, ibig sabihin, ang kaligtasan, pangalawang ibig sabihin ng kaligtasan, acquittal from condemnation. Acquittal from judgment and condemnation. Nung pinakita ko sa inyo, ang unang ibig sabihin ng kaligtasan is justification, pagpapawalang sala. Justification is removal of guilt. Pangalawa, ibig sabihin ng kaligtasan, acquittal from judgment. Hindi ka nahahatulan. Ang hahatulan lang pagdating sa langit ay yung walang pangalan sa aklat ng buhay at sila ang itatapon sa aklat ng buhay. Pero ang katotohanan, ang ligtas, ibig sabihin, you are now declared. Para dagdagan natin, John 3:18. Wala akong outline dito, pero ito ay naisiksik sa aking isip dahil palagi tayo nagbabasa kasi. Excuse me. He that believeth on him is not condemned. But he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Ang ibig sabihin yan, pag ikaw ay sumampalataya, declared ka na ngayon na hindi paparusahan. Ibig sabihin, ligtas na. Ngayon, habang buhay ka pa at hindi ka tumanggap, ibig sabihin, condemn ka na. Pag mamatay ka, punta ka na sa impyerno. You are already condemned. Kahit anong panalangin na gawin sa'yo, pag nasa impyerno ka, kagaya ng mayaman na pumunta doon, wala na. Kaya very clear po na ang kaligtasan ngayon na. Ngayon. Yun po. Ngayon, kung naniniwala po tayo na ang kaligtasan ngayon na, nakuha natin yung totoong kahulugan, mapalad tayo. Kasi naunawaan natin ang tunay na kahulugan ng salita ng Diyos. Ang problema kasi ngayon, maraming nangangaral ng salita ng Diyos na kulang yatang academic at palaging sinasabi bahala ng Holy Spirit. Huwag natin gamitan ng Holy Spirit. Baka naman maling espiritu yan. Baka hindi espiritu ng Diyos ang nag-guide sa iyo. Kasi ang sabi ng Biblia, ang daming espiritu ng demonyo na nakapasok sa mundo. At kung hindi mo pinag-aralan ang salita ng Diyos ng mahigi, ay talagang malilito ka. Akala mo, Diyos ang nagsasalita sa iyo, hindi mo alam, demonyo. Ang espiritu ng Diyos, hindi siya magtuturo ng taliwas sa sinasabi ng Biblia. So yun ang ibig sabihin ng kaligtasan. Unang-una, pagpapawalang sala. Pangalawa, acquittal. Yung hindi ka na hahatulan. Yun ang ibig sabihin ng ligtas. Kailan? Kailan ka magkaroon ng kaligtasan? Ngayon na. Tignan mo ngayon sinabi ni Apostle Paul sa Corinthians, today is the day of salvation. Hindi sinabi dyan na bukas, kundi today. Ang ibig sabihin, ngayon na buhay ka. Sa oras na ikaw ay sumampalataya,
yun yung oras na ikaw ay ligtas. Sa oras na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, yun din yung oras na dineclare ng Diyos na hindi ka napaparusahan, hindi ka nahahatulan. Yung pangalan mo sa impyerno, inilipat na sa langit. Pag pamatay ka, punta ka sa langit. Kung ang pangalan mo ay nasa impyerno pa, pag mamatay ka di sa impyerno ka. Okay, tingnan natin. 2 Corinthians chapter 6 in verse 2. Kasi, Tagalog natin, ang sabi ng Biblia, narinig ko sa oras, sa totoong oras, for he said, I have heard thee. Ang sabi ng Diyos, naririnig kita sa panahon na ikaw ay tumanggap sa akin at ang araw ng kaligtasan ngayon ang oras o kaya ngayon ang tama accepted time, ngayon yung tamang oras ng kaligtasan. So, very clear. Nakita niyo, hindi naman sinabi na malalaman mo lang na ligtas ka pag mamatay ka at saka ka lang maliligtas kung ikaw ay mamamatay. Very clear naman ang sinabi ng Biblia. O very clear dito, ngayon na ang katanggap-tanggap na panahon ng kaligtasan. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. So, very clear. Ang kaligtasan ngayon na, kaya wag natin ipilit na malalaman mo lang naligtas ka pag mamatay ka. Ay wala na akong ganon, nawala ka kung ganon. Ikaw ay nalinlang sa turo ng dyablo kung ganon. Ang problema sa atin ngayon, hindi natin nakikita yung biyaya ng Diyos sa atin. Hindi natin nakikita yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi natin nakikita yung ino-offer ng Diyos sa atin. Hindi natin nakikita yung kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan natin ang ating pinopromote. Hindi po sabihin natin, Lord, ako pa ay mahina, makasalanan, pero salamat sa iyong pag-ibig. Doon siya masaya. Pero pag sasabihin mo, Lord, salamat, ako ay matino, ako ay righteous, sana iligtas mo ako. Hindi ba yung parable ni Kristo? Na yung skriba at publikano, anong sabi ng skriba? Salamat, matino ako, Panginoon, I'm righteous. Hindi ako kagaya ng taong ito. Pero yung sinasabi niyang masama, sabi na, Panginoon, maawa ka sa akin na ako ay makasalanan. Sinong pinakinggan ng Diyos? Yung nagsasabing sa makasalanan. Sabihin mo na ikaw ay matuwid, wala kang pagkakasala, ligtas ka, naliligtas ka dahil sa kaligtasan mo, matuwa ba ang Diyos sa'yo? Hindi. Pagsabihin mo, Panginoon, ginagawa ko ang lahat, pero mahina pa rin ako, marami akong pagkukulang. Salamat sa iyong biyaya at pagmamahal. Tignan mo, pakikinggan ka ng Diyos. Kaya, ang kaligtasan ngayon na, hindi po sa, kung matapos ka mamatay. Kasi maraming scripture na nagamit natin. Ngayon naman, ang kaligtasan ba'y mawawala? Ito ngayon yung main topic. Bago tayo matapos, baka mawala naman tayo ng oras. Ang kaligtasan ba ay nawawala? Ang ligtas ba ay palaging ligtas? Unang-una, unawain natin. Ano ba ang kaligtasan? Yung kaligtasan, yung sinasabi ko, yung justification. Pagkawala ng guilt. Kasi binayaran na ni Kristo yung kasalanan mo. Wala ka ng guilt. You are not guilty anymore. Pangalawa, acquittal of judgment. Acquittal of condemnation. Dahil bayad na, tumanggap ka, bayad na yung kasalanan mo, wala na. Pangalawa, naisipin natin ang kaligtasan regalo.
Bakit? May regalo ba na binabawi? Wala. Ang Diyos ay faithful, honest yan. Pag binigyan ka ng regalo ng kaligtasan, hindi na niya babawiin yan. Kung magkakasala ka man, tignan mo nga si Peter, he denied Christ. Ang laking kasalanan ni Peter. Dahil sa kanyang nagawa, umalis na sa ministry, hinanap ni Kristo, ibinalik sa ministry. Ay kung dapat na yan, si Peter hindi na yan ligtas eh. Dahil sa kanyang ginawa. Pero sa biyaya ng Diyos, ligtas siya. Yan ang isipin natin. Kung totoong tumanggap ka sa Panginoon, ligtas ka na, yung condemnation mo na wala na, ligtas ka na, hindi ka nahahatulan dahil totoong tumanggap ka. Ngayon, pagkatapos yan, babaguhin ka niya. Pero tao pa rin tayo na hindi perfect, may pagkakasala pa rin. Pag nagsisi ka sa kasalanan mo, anong gagawin ng Diyos? Anak ka ng Diyos. Wala kang kasalanan na hindi niya papatawarin. Dahil anak ka nga niya. Dahil anak ka niya, papatawarin ka. Ngayon, kung patuloy ka pa rin gumawa ng mali, lalo na kung vulgar ang ginagawa mo, nakakasira sa testimony, lalo na sa public, walang magawa ng Diyos kundi papaluin ka niya. Maraming palo. Ang gagawin ng Diyos, kamatayan, disgrasya, bankruptcy, walang kaligayahan, kasi gusto niya babalik ka. Yun ang tawag natin dyan, backsliding. Ibabalik at ibabalik ka ng Panginoon. Ngayon, kung hindi ka totoong ligtas, walang babawiin ng Diyos kasi hindi, from the beginning, hindi totoo yung faith mo, hindi ka binigyan ng regalo. Alam ng Diyos yung totoong may pananampalataya, kaya pag nagbigay siya ng regalo, hindi na niya ito babawiin. Okay, tingnan nga natin sa John chapter 10, verses 27 and 28. Ito mali. Ito ang sabi ni Kristo. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yan ba yun? 27 lang, sa verse 27. Okay. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang totoong ligtas, ang totoong tumanggap, binago siya ng Panginoon, nagiging tupa siya ng Panginoon, at sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi yung susunod ka para maligtas ka. Susunod ka dahil ikaw ay naging tupa na. Hindi ka naman maging tupa ng Diyos kung hindi ka ligtas eh. Ang sinasabi dito, yung ligtas na, siya ay nagiging sheep, nagiging tupa ng Panginoon, at marunong silang makinig sa salita ni Kristo. At sinusundan nila si Kristo. Kaya ngayon yung salitang Christian, ang salitang Christian is referring to someone who is leading in a Christ-like life. Ang salitang Christian ay tumutukoy sa tao na sumusunod kay Kristo at ina-idol na niya si Kristo, ang buhay niya ay kagaya ng buhay ni Kristo. Okay, verse 28. And I gave unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Take note. And I gave unto them eternal life. Ano yung binigay? Eternal life. Kung eternal life ang binigay, eternal salvation din yan. Kasi yung eternal life at eternal salvation, pareho yan. Ngayon, and they shall never perish. Ibig sabihin, hindi mawawala yung kanilang kaligtasan. Ay very, very clear naman kasi na yung totoong ligtas hindi na mawawala. Anong dahilan na mawala? Dahil ba nagkasala ka? May tao bang perfect? Wala. Ang katawan na ito ay nagkakasala pa rin.
Ang iniligtas ng Diyos, nakalimutan kong sinabi, ang unang iniligtas ng Diyos, yung kaluluwa natin. Yun ang unang iniligtas ng Diyos. Ang katawan na ito ay nagkakasala pa. Pero pagdating ng ating Panginoong Hesus, pagdating ng rapture, at tayo ay pumunta sa alapaap, sa lubungin si Kristo, doon na magiging perfect ang body natin. That is what we call the salvation of the body. Kaya may tatlo kasing uri ng kaligtasan salvation of the soul. Yung salvation of the soul, yun yung eternal and permanent in nature. Pangalawa, yung salvation from temptation. Pag ikaw ay ligtas sa temptation, may gantimpala ka. Pangatlo, yung salvation of the body. This would be done when Christ will come. Ang katawan na ito ay magiging perfect na. Sa ngayon, nagkakasala pa kasi tao lang tayo. Yung pangalawang kaligtasan, yun yung kasalukuyan yun ang kasalukuyan na nangyayari ngayon. Na halimbawa, Sunday, may nagyaya sa'yo, tukso yun. Alam mo na ang Sunday para sa church, ay natukso ka, pumunta ka doon. Di wala na yung gantimpala mo. Yun, kaya yung salvation of the soul, yun yung permanent in nature. Yun ang unang iniligtas ng Diyos. Pero itong salvation from temptation, hindi apektado yung kaligtasan ng kaluluwa. Ito namang salvation from temptation, ito naman ay para sa ating gantimpala sa langit. Pag yung temptation nalampasan mo, may gantimpala ka. Every time na lahat ng temptation na overcome mo, meron kang gantimpala. Pero kapag hindi mo na-overcome yung temptation, humingi ka ng kapatawaran, tinatawad ka, kaya lang nawala yung gantimpala mo. Pangatlo na ori ng kaligtasan ay yung salvation of the body. Yun yung future. Kaya nagkakasala pa rin tayo, pero iba yung ginagawa ng unbeliever. Nagkakasala tayo sa maliliit na bagay, hindi yung pumapatay, hindi yung pumapatay ka, nagnanakaw ka, o kaya ginagawa mo ang ginagawa ng mundo. Wala na tayo doon kasi binago tayo ng Panginoon. Kaya, yun ang ibig sabihin ng kaligtasan. May tatlong uri ng kaligtasan. Yung iba, hindi nila kasi alam ito. Ang alam lang nila, isang uri ng salvation. Binabata nila doon sa kaligtasan ng katawan. Iba yung kaligtasan ng katawan. Kasi ang sabi doon sa Thessalonian, kahit sa Thessalonian chapter 4 in verse 13 to 18, sasalubong tayo kay Kristo. At sabi rin ni Apostle Paul na in the twinkling of an eye, salubungin natin si Kristo, I should say, salubungin natin si Kristo, ang katawan na ito magiging incorruptible body na, hindi na corruptible. Pag sabi ni Apostle Paul, ang katawan na ito corruptible at anytime matukso, at anytime magkamali, at anytime magkasala, kaya corruptible. Doon sa pagbabalik ni Kristo, doon lang magiging incorruptible ang ating body. Pero yung kaluluwa natin, once na tumanggap ka, automatic, ligtas na yan. Hindi mawawala ang kaligtasan ng kaluluwa. Kasi very clear ang sinabi dito, hindi sila mawawala. Sabi ng John 10:28, sa verse 29. Kaya sabi sa verse 29, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. O, tingnan ninyo, tayo ay nasa kamay ni Kristo, tayo nasa kamay ng Ama. So, walang sino mang pwedeng tatanggal sa atin doon. Ang kaligtasan hindi mawawala. Yung nagsasabi ng kaligtasan mawawala, yun ang demonic doctrine. Kasi ayaw ng Diyos na maging masaya sila. Sana po mga kapatid, na unawaan natin na ang kaligtasan, eternal ito at regalo ng Diyos ito. Tingnan nga natin sa John 3:16.
ito ang sinasabi nila nung bata ako. I was adopted by the American missionary, and this is the verse that the first verse that they taught me, and they told me that this is the key verse of the New Testament. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have an everlasting life. Okay, pakiulit nga sa una. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Tingnan ninyo, binigyan ng Diyos ang kanyang anak, that whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. Hindi naman sinabi dyan na whosoever believe and will do good works shall be saved. Wala, ay dapat sana kaligtasan ang pinag-usapan dyan, sinama dyan yung good works, pero hindi. Ang good works kasi ay bunga ng kaligtasan. Dahil ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay regalo ng Diyos, kaya hindi sinama ang good works dyan. Ang good works ay bunga ng kaligtasan. Kapag ang pinag-usapan natin ay buhay ng totoong mananampalataya, ay kailangan sila gagawa ng kabutihan. Pero kapag kaligtasan pinag-usapan, pananampalatayang involved dito. Tignan din natin sa Mark chapter 16, in verse 15 to 16. Mark 16, 15 to 16. Si Kristo ang nagsasalita, nag-utos sa mga alagad niya. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Wala namang sinabi dyan na mag-good works ka. Ang sinabi dyan, whosoever believe. Yung baptism kasi, hindi kasama sa kaligtasan, pero yung baptism is the confirmation of your faith. Kaya ka nagpapabaptize dahil pinapatunayan mo na totoong mananampalataya ka. So ibalik natin sa John 10:27, John 10:28. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Salamat po mga kapatid sa inyong pagkikinig. Sana po naunawaan natin mabuti ang totoong nature ng kaligtasan. Siguro yung mga ibang nangangaral, napag-aralan ko nga sa philosophy, na yung mga kulto, yung mga napasok na sa kulto, ay ang hirap silang witnessan. Dahil ginagamit sila ng demonyo, dahil very excited na sila doon sa paggamit ng demonyo sa kanila, ang hirap natin silang makumbinsi. Pero, kung ang mga ito ay magiging open-minded sila, at ang mga ito ay talagang buksan nila ang kanilang isip sa katotohanan, hindi lang sa feeling. Ang kaligtasan kasi, ang katotohanan kasi hindi sa feeling. Yung katotohanan hindi sa pakiramdam ko, ganito, palagay ko, ganito. Hindi ganon. Ang doktrina ay manggagaling sa salita ng Diyos. Kailangan, sa philosophy kasi na napag-aralan ko, hindi po yung feeling ang pinagbabatayan natin. Ang feeling dapat susunod doon sa ating isip. Ngayon, yung sinasabi din nila na conscience, pinagdidebatihan kung merong right conscience, good conscience, or may bad conscience. Originally, ang konsensya ay ginagamit ng Diyos. Binibigay sa tao para malaman mo, para magkaroon ka ng tamang guidance. Ang problema nga lamang, paano ka makonsensya kung sa paniniwala mo ang ginagawa mo tama? Pero kung alamin mo muna yung tama at mali. Pag gumawa ka ng mali,
doon na ngayon aandar ang konsensya. Yun ang tamang conscience. Halimbawa, alam mo na yung pananampalataya mo, o kaya alam mo na yung ginagawa mo mali, hindi na sa Biblia. Siyempre, pag gawin mo, di makonsensya ka. Halimbawa ako, alam ko ng kaligtasan is eternal. Pagkatapos, babayaran nila ako o mag-comment ka nga ng ganito, preach ka, magturo ka, i-comment mo ng kaligtasan mawawala, babayaran ka namin. Ay dahil sa pera, tinanggap ko. Pero doon ngayon aandar yung konsensya. Bakit ipinagpapalit mo ang katotohanan? Makukonsensya ka doon. Kaya dapat, ang batayan natin, yung salita ng Diyos. Kasi ang sabi ng Biblia, tingnan mo nga sa Romans 8, yung sinasabi dyan na, listening, hearing, and hearing, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 8:32, if I'm not mistaken. Tingnan natin. Romans 8:34 or 32. 17 pala. Sorry. Romans 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang ganda, no? So hindi po, ang pananampalataya dapat ay hindi galing sa tradisyon, hindi galing sa kung anong naririnig natin sa ibang tao. Ang pananampalataya ay kailangan galing sa salita ng Diyos. Yun ang maganda pag nakikinig ka, nagbabasa ka at nakikinig ka sa salita ng Diyos, doon na i-establish ang tamang pananampalataya. Ang problema, kung mali yung napakinggan mo, sigurading mali ang pananampalataya mo. Pero, ang point dito, ang pananampalataya ay dapat galing sa salita ng Diyos. Kaya, inuulit ko sa Ephesians 2:8 and 9, ang sinasabi dyan, ang kaligtasan, ito ay regalo ng Diyos. Ang kaligtasan ay binigay ng Diyos na libre. Regalo. At ang regalo ay hindi binabawi ng Diyos. Ang kaligtasan po, ang ibig sabihin ay acquittal from guilt and acquittal from condemnation or acquittal from condemnation. At ang kaligtasan, sa oras na ikaw ay tumanggap, yun yung oras na declared na ikaw ay anak ng Diyos, yung pangalan mo na sa aklat ng buhay na ikaw ay hindi napupunta sa impyerno. Kung kailan, sa araw na ginawa mo yan, yun din yung araw na ikaw ay declared na hindi ka na guilty, hindi ka na paparusahan, ikaw ay ligtas na. Yun po ang buong katotohanan galing sa salita ng Diyos. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na naituro namin, na-discuss namin ang iyong salita. Sana po, Panginoon, ang mga nagtuturo ng mali, mga nagsasabi na ang kaligtasan ay hindi mawawala, ito daw ay turo ng demonyo. Panginoon, maawa ka sa kanila. Sana po, ano man ang sinasabi nila, liwanagin mo ang puso nila. Iparamdam mo na ang kaligtasan, kayo po ang gumawa. Na sa aming kaligtasan, kayo po ang dapat itaas namin, hindi yung aming sarili. Dahil totoo naman, Panginoon, na hindi sa aming gawa ang nagligtas sa amin. Dahil sabi niyo, ang aming sariling gawa ay parang basahan lang sa inyo. Ang magandang gawa na tinatanggap ninyo ay yung mga magandang gawa matapos na kami po ay sumampalataya. In other words, you are only recognizing good works out of our faith. Or in other words, good works which are the fruits or products of our faith. Panginoon, hinihiling ko na mga nagtuturong ganon, magtrabaho ka sa kanilang isip. Sana po makita nila yung biyaya ninyo, makita nila yung kabaitan ninyo, na hindi nila ito ini-ignore. Ang problema sa mga ito, tinataas nila ang kanilang sarili, ini-ignore naman nila, binababa naman nila, binabaliwala nila ang iyong kabutihan, ang iyong biyaya. Sana po maawa ka sa kanila at i-convict mo ang kanilang puso.
Ganon din, Panginoon, ang mga nagtuturo ng katotohanan, tulungan mo sila na ipagpatuloy ang kanilang pagtuturo na ang kaligtasan, biyaya, libre, hindi nababawiin, at ang kaligtasan ay ngayon na. Tulungan mo ang mga nagtuturo ng ganon. At inihiling ko rin, Panginoon, na patawarin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan. I-bless po ninyo ang programang ito. I-bless ninyo ang lahat ng nakikinig. I-bless po ninyo ang aming gobyerno. I-bless po ninyo ang mga tao na magkaroon ng disiplina para malabanan po namin ang COVID na ito. Pagpatuloy po ninyo na i-bless ang lahat ng nakikinig, ang kanilang pamilya. Ingatan sila mula sa COVID at ganoon din ang aming bansa. Ingatan ninyo mula sa COVID. Panginoon, naniniwala po kami na in your time, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, mawawala din ang COVID na ito para makabalik po kami sa aming normal na ministry kung saan pwede kaming mag house to house, pwede kaming umayo, pwede naming puntahan ang mga tao. Kaya alam ko po na ang pandemic na ito ay ginagamit ng dyablo. Pero alam ko po na in the future, magtatagumpay pa rin kami sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Nais naming ipagkatiwala ang programang ito sa inyong kamay at kayo ang mag-bless. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat mga kapatid, mga kaibigan sa inyong pagkikinig at inuulit ko, i-share po ninyo ang video ito sa inyong mga relatives, unsaved friends, at i-share din ninyo sa mga kaibigan din ninyo para kung kayo man ay ligtas na at least makatulong ito sa kaalaman kung paano tayong maging epektibo sa pag-witness at kung gaano tayo maging epektibo sa pagsagot at hindi tayo basta nalilin lang sa mga kasinungalingan, sa mga nagtuturo ng wala sa Biblia. Salamat muli sa inyong pagkikinig. God bless.